kakampi nila yung mga kriminal eh. Isang ugoy na trililing eh. Naro yung transcript. Ay nako, wala pong jurisdiction ang ICC. Sila pwedeng makialam. Yung mga opisyalis ng bansa, yan sa ICC ginagawa nilang investigasyon. Yung betrayal of the public trust sa sobereinty ng bansa. Presidente ng bansa, impeachable ground. Pwede kang tanggalin sa pwesto. Nako, ito naman mga idol. Ito, pag-uusapan na naman natin to. Maganda at nandito po si Attorney Panelo, no? Pakinggan po natin yung mga mensahe po at paliwanag po ni Attorney Panelo tungkol po dito sa mga sinasabi po ni Tatay Digong doon sa Senate hearing. Napakaganda po mga idol at sana pakinggan natin tong mga paliwanag po ni Attorney Panelo para maunawaan po natin kung bakit po si Tatay Digong ganito magsalita nung nasa Senate hearing po siya. Nako, Senator Risa Hontiveros, nako, hindi mo kaya si Tatay Digong. Ito, halatang halata sa mukha mo na talagang nanggagandalaiti ka. Talagang nanggigigil ka kay Tatay Digong. Grabe, nakakatuwa tong pakinggan at napakasarap po maunawaan itong mga sinasabi po ni Attorney Panelo. Ito mga idol, pakinggan natin itong mga sinasabi po ni Attorney Panelo tungkol po sa mga pahayag po ni Tatay Digong doon sa Senate hearing. From an avid viewer, good morning Attorney Sal. Nakaka-unfair naman yung ginagawa ng both houses. Bakit ang inimbita yung mga sinasabi lang nila na napatay sa sinabi nilang EJK at drug war? Bakit hindi rin nila ipatawag o imbitahin yung mga biktima ng mga drug addict tulad yung mga na-rape, yung mga biktima ng heinous crimes dahil ginawa ng mga addict dahil sa droga. Sana marinig din naman daw ng yung side ng mga biktima. Ay, ayaw nila yun. Kasi nga, kakampi nila yung mga kriminal eh. Di ba? Galing naman kay Annalyn Bonsok, di ba tayo nakakatawa kung madala sa ICC itong EJK issue, EJK killing cases or extrajudicial killing cases dahil sa war on drugs ng isang presidente? Hindi masabi ng isang ugoy na trililing eh. Pinadala niya na rin yung transcript. Ay nako. Hindi, ulitin natin na wala pong jurisdiction ang ICC. Hindi sila pwedeng makialam. At pag ang ating mga opisyalis ng bansa ay mag-coopera dyan sa ICC ginagawa nilang investigasyon, yun eh, betrayal of the public trust sapagkat isinusuko mo ang sobereinty ng bansa. At kung ikaw ang presidente ng bansa at ginawa mo yon, ay impeachable ground. Pwede kang tanggalin sa pwesto. Wala naman kay Porperia Inghog. Attorney Sal, good morning. 20 years na po ang asawa kong nag-work sa Water District ngayon. Tinanggal po siya ng walang dahilan. Ni 5 wala po kaming natanggap. May habol po ba kami? Meron siyempre. Pero kailangan nyo abogado. Kaya kailangan nyo si Attorney Persida Acosta ng Public Attorney's Office. Ayahan nyo, i-refer namin kayo. Kaya bigyan mo kami ng, Carlo, bigyan mo kami ng giwalay na text. Papadala natin kay Attorney Persida Acosta. From Reynaldo Clara, ang katungkulan ng presidente ay para sa lahat ng Pilipino na sumusunod sa batas. Mula naman kay Cherries and Pies, mga gumagawa ng batas nasa loob mismo ng Kongreso na lumalabag at mahilig mag-contempt kahit hindi naman sila mga abogado. Nag-abugaduan nga, yan ang panganib dyan eh. Sabi ni ST Alejandrino, hindi kaya ni Ontiveros ang style ni PRRD. Hindi niya mag-gets figure of speech or hyperbole at hindi pwede malambot against criminals. Hindi niya nga maintindihan yung I assume full responsibility na paulit-ulit pa ng pinaliwanag na ibig lang sabihin niyan, this is my policy, this is my program. If I fail on this, then you blame me, not everyone else. Pag
naging successful, oy, purihin niyo ako. Pero kung failure talaga, ako lang yon. Pero hindi yung kasama doon, yung ginawang mga illegal na hindi nagpatupad ng programa ko, ako mananagot. Kasi sa ating sistema legal, ang isang krimen ay personal doon sa gumawa. Mali na lang kung mapapatunayan nyo na ako kapat nila, kasapakat doon sa paggawa ng illegal na bagay. Sabi naman ni Anton, sa susunod na tumakbo sa Senado, yung si Risa, hindi na mananalo yan. O, diba? Galit yun. Marami, galit siya. May galit. Ilang kapitbahay ko nang gagalay Pepe. Hindi ko na sabihin ang kanya apelido, pero tatay niya kasi law professor sa UP. Sabi ni Pepe, galit na galit ako dyan sa punyemas na yan Nag-aabugaduan, hindi na mga abogado. Siguro, hindi ako abogado, pero nagbabasa ako ng mga libro ng tatay ko. Mas marami pa akong alam sa kanya. Sabi, kapitbahay ko sa Marikina. Sabi ni Venny Candong, sana makapag-isip-isip nga si Marcos ngayon. Tapos bigla natahimik tayo, Trace. Nag-iisip din ako kung nag-iisip siya.